Hi guys, shoutout sa inyo lahat nandyan at good morning at good evening. Yes, good morning dun sa Amerika at good evening dito sa Asia. Ayan. Yan. At para dito sa isang taong ito na si JC Antonio Mangusin, JC Antonio na pinsan ni Norman Antonio Mangusin, na parehos nakatikim ng kulungan at nagiging convicted. Okay. Si JC Antonio ay nakaranas ng pagkakakulong kasama ng kanyang kapatid. The same din kay Norman Antonio Mangusin, ang kanyang pinsan na ngayon ay nakakulong at na-convict. Ang mga gawain ng mga ito ay dito sa social media nabubuhay. No? Kung ano ang ginagawa ni Norman Antonio Mangusin na pinsan ni JC Antonio Mangusin, Antonio Mangusin, walang pinagkaiba. Okay? Wala namang mga trabaho ang mga ito. Sa totoo lang. Ngayon, hindi kayang magsalita ni JC Antonio at maipapaliwanag ang lahat ng mga kailangan namin, no, na hinahanap-hanap namin. Ang ginagawa niya na lang ay sirain ang pamilya ko. Ay, wag niya akong ikukumpara kay Merly na founder ng Team Abot Kamay. Dahil kung kami namimigay sa aming community, yun ay kusang loob galing po sa pamilya namin. Wala po yung kapalit. Okay? Kung kinukutya mo, JC Antonio, at minamaliit mo ang ibinigay ng aming pamilyang 5 hektaryang simenteryo, tandaan mo yan ha, simenteryo lang ang naibigay namin. Oo, sabi mo diba? Simenteryo lang ang kaya naming maiabot at maibigay sa aming community. Hindi katulad ng Mami Merly mo na nag-ikot mula Boracay, Baguio, no? Calamba, Laguna, Bataan, Batangas, kung saan-saan. Namimigay kayo ng charity. Pero wala naman kami nakikita. Namigay ng pabahay ng mga homeless, pero hindi naman naibigay sa mga homeless. First project ng Team Abot Kamay na andun kasama na rin ako na sumusuporta as vlogger. Pero hindi naman natutupad na inaibigay yung mga ibinigay na tulong ng mga sponsors noong mga panahon na yun sa unang project ng Team Abot Kamay para ipamigay sa mga less fortunate na yung mga talagang walang bahay at nakatira sa Talipapa at sa Kariton. Okay? Promised is promised. Hindi if we break. Okay? Kung minamata-mata mo lang at minamaliit, JC Antonio, yung 5 hektaryang simenteryo na ibinigay ng pamilya ko doon sa amin, sa San Isidro. Kung ako sa'yo, magsama kayong dalawa ng founder mong si Mary, lagi namang kaharap ang calculator. Bilangin mo per square meters kung magkano ngayon ang per square meters. Okay? Agricultural land. Ibinigay ng pamilya ko per square meters kung tigma magkano sa loob ng 5 hektarya, kung ilang milyon ang kikitain namin sa 5 hektarya kung ibibenta namin ang lupain na yan. Pero idinidonate ng aming pamilya, ng aming mga kanunuan, ng lolo't lula ko ang lupa na yan para sa public. Okay, no problem. Walang problema yon kung ang community ko lang at community namin ang nakatikim ng mga naibigay namin. Oh, more than 1 year na namimigay ako at nag-outreach program sa pamamagitan ng sponsor ko at ng aking YouTube, no, dun sa aming community. Walang problema yun. Ang importante, nakikita nyo dito sa Facebook at sa YouTube yung mga pinapamigay namin at yung nakikita nyo mission namin. Okay? Hindi katulad nyo na sabi nyo may charity kayo sa inyong foundation pero wala naman kami nakikita charity na pinapakita nyo dito sa YouTube. Meron, yes, ilang piraso, 1, 2, 3. Pero noong nagpunta kayo ng Boracay, Baguio, kung saan, mayroon ba kayo naka-live? Documentation ba? Documented ba?
May documentation ba? Wala. May transparency ba? Wala. Lahat tayo, bashers of kayo na mga members or mga officers, ay may karapatan na makita ang certificate ng inyong founder sa kanyang foundation na binuo. Kung tunay at totoo na may certificate kayo from SEC, ipakita nyo naturalmente yan. Yan kasi ang magpapakita na kayo ay legal na manghihingi ng donation from individual, especially sa mga OFW. Ngayon, nakakahiya lang sa side mo, Jesse Antonio. Ako nga, hindi na nga ako nagbibilang to compare Merly para dyan sa kanyang Team Abot Kamay Foundation. Okay? Ang hinihiling ko lang, yung mga promises niya sa panahon na andun ako sa grupo, sana na ipakita niya ng maayos. So for you, Jesse Antonio, linisin mo muna yung daan mo bago ka mangmata ng ibang tao. Tingnan mo muna kung ano ang pinanggalingan mo. Kung saan ka nanggaling noong mga panahon na hindi ka pa napapunta sa Team Abot Kamay. Di ba? Isa kang maraming nabalahurang tao, elders at kababaihan. Ngayon, ganun pa rin ang ginagawa mo. Ang pagbabago mo ay 2 buwan, 3 buwan lang. Tapos nun, hindi ka na nagbago, bumalik ulit yung ugali mo at kaugalian mo. Alam mo, kung ikaw ay matinong tao, iyang sinusuportahan mong founder nyo ay elder yan, senior citizen na yan, mas matanda sa lahat ng mga nagbablog sa Mixed World Mahal Community. Ito lang. Pero hindi nyo man lang napagsabihan na wag, Mami Merly, wag kang mambalahura. Mami Merly, wag kang magmayabang para naman hindi kami mababastos at hindi ka rin mababastos. Mami Merly, wag kang magmamayabang kasi nga baka pagdating ng panahon hahanapin nila sa iyo yung mga pinagmamayabang mo. Okay? Kailangan namin yung transparency sa lahat ng mga pinagmamayabang mo. Kung talagang meron kayong charity works at charitable works, ipakita nyo. At least ako, na ipapakita ko yung sementeryo. Di ba? May naipapakita ako. Jesse Antonio, hindi ako katulad ko na umaasa sa mga sponsor at umaasa sa founder. Saan ka ba ngayon nakatira? Di ba sa founder? Ha? Kung makapangmata ka sa akin, wagas. Kung makapangmata ka sa pamilya ko, wagas. Tandaan mo yan. Ha? Tingnan mo ang pamilya mo, Antonio, kung ano ang mga kinagisnan ng pamilya mo. 2 kayong magkapatid na kulong at na-convict. Ha? Tapos, yung pinsan mong si Norman Antonio Mangosing ay hanggang ngayon nakakulong pa rin. Human trafficking ang kaso, falsification of public documents at anti-alias convicted, at meron pang mga ibang kaso like estafa, like scam. Baka naman in the same pattern pa rin. Kung anong ginagawa ni Norman Mangosing na pinsan mo na si Norman Antonio Mangosing ay sinusunod mo. Ha? Yan ba ang matino na ipagmamalaki dito sa social media? Public domain ang social media. Public domain ang YouTube. So may karapatan din kami bilang isang public influencer. Okay? Kung ako nagtatanong, yung mga followers at subscribers ay may karapatan ding magtanong. Kasi umiikot tayo dito sa social media. Okay?
Huwag ka lang maging public.